paano ba popondohan ang bisyo sa alak? At ang gagamitin po natin na budget ngayon ay yung pang minimum wage earner, di ba? So, yan yung titignan natin. So, babalikan lang natin siya ha. Kasi, para pondohan natin yung alak na yan, i-identify muna natin kung ito ba ay bisyo or hindi bisyo, di ba? Kasi sa tingin ko, like yung katulad ko, no, na umiinom ng alak every quarter, o let's say every month mo na, nagagawin lang, iinom ka at hindi ka naman naglalasing, tingin ko hindi naman bisyo yon. Okay lang yun. Kasi di ba, pag umiinom tayo ng alak, nakaka-relax din yan, it's good for socializing, basta in moderation. Sabi nga, di ba, drink moderately, di ba? So, sa akin, ang moderation sa akin ay dalawang glasses of wine at kalahating soju, no? Yun. Pagka sumobra na doon, ano na ako, hindi na ganun ka-happy, no? So, yun. So, yung part ng pag-inom po ng alak, in my opinion, na kapag ito naman ay once a month mo lang ginagawa, hindi ka naman talaga nalalasing, para sa akin, yan ay hindi bisyo. Ayan. At kasama po natin ngayon, no? Kasama po natin ngayon si Awi, isa sa mga member relations officers natin. Ayan. Hello sa iyo, Awi. Hello, Sir Vince. Hello po. Good evening po. Ayan. At nilagay kita dito, pinatawag kita ngayon kasi syempre ang sabi mo ay kailangan mo nitong topic na to, no? Paano popotohan ang bisyo? So, ang tanong ko lang, Awi, ano ba yung mga usong inumin ngayon? Kasi ang alam ko, soju. Meron pa bang mga ibang mga inumin dyan? Usually, sir, mga brandy. Pero dito sa amin, sa mga kabataan talaga, gin tsaka inahaluan nila ng juice. Gin and juice! So parang, kasi nung panahon namin may gin pomelo eh. Yes, parang ganun. May ganon. So ano yung hinahalong juice? Parang pineapple juice, orange juice? Yes sir, pineapple. Tsaka meron ng flavor ngayon na calamansi juice. May calamansi juice. Tapos, usually, gaano kadalas umiinom? Ang observation ko sir sa mga kabataan dito sa amin, halos araw-araw. Yourself? Joke lang. Sige. So, ang observation mo? Sa mga kabataan dito sa amin, sir, halos araw-araw umiinom sila. Araw-araw sila umiinom? Yes, sir. Yes. Hindi ko alam saan sila kumukuha ng budget. Mga kabataan yun, sir. Feeling ko sa mga bakla. Joke lang. Marami namang siguro yun dyan, no? Pinagkukunan. Pero, kung yung sinasabi mo na gin, hahaluan ng juice, mga magkano ba yung gagastosin doon? Yung gin, sir, nag-range siya ng 70 to 80 pesos. Okay. Yung juice naman is 25 pesos. So, mga more or less 100 pesos, sir. 100 pesos? Ilan na yung pwedeng uminom doon? Sa isang set na yun, sir, mga kahit siguro 4. Apat na tao. Tapos, sapat na yun. Hindi na kailangan bumili ng isang gin pa at parang okay na yun. Depende, parang bitin pa. Kung bitin, magta-take 2 pa. Yes, okay. Sir. Sige. So, ang realistic, so dito sa natin, no, sa ganitong klaseng market ay siguro mga 100 at mga 200, 250 pesos ay yes, sir, mga ganun. Sa apat, no? Oh, okay. Tapos saan sila umiinom? Diyan lang sa ganun pa rin ba sa sa daan, ganyan, sa sari-sari store? Sa bahay na, sir, kasi bawal na ngayon, may mga nag-iikot na pulis, bawal sa kalsada. Oh, ganun ba? May mga ganun naman. Wait lang, saan ka ba nakatira? Baka naman para walang sa San Jose del Monte, Bulacan po. Uy, kung saan taga dyan si Chelsea Manalo, ang ating Miss Universe, di ba? Naku, abangan nyo, Awi, kasi i-interviewin natin si Chelsea. Ayan, ha? Oh, naku, pangalan nito, enlightening, no? ng iyong sharing ngayon. At least, alam ko kung magkano, no, yung ating
budget, no? Pag umiinom. Sa mga 200, 250 pesos for 4 persons, realistic siya, no? Natitignan natin. Ayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Awi. Pagpatuloy po natin ang ating discussion, ano? So, yan. So, bakit ko siya diniscuss, no? Kasi sa tingin ko, yung 250 pesos na budget para sa pag-inom, tapos every month mo lang siya gagawin and you earn minimum wage, I think okay lang siya. Sa totoo lang, no? Hindi naman siya ganun ka laki, no? Pero kung gagawin mo ng araw-araw, gaya ng sinabi ni Awi kanina, wrong yun, X. Okay? So, kapag ang ating paggastos, no, para sa kung minimum wage earner ka, lalagyan na natin ng presyo. Kung yung alak na ginagastos mo, I think ay kung nasa 250 pesos per month, need yun. Okay pa yun, no? Pero kung sosobra na sa 250 pesos kada buwan, wants na yan. Ha? Oh, tandaan nyo ha? Naku, kung kayo mga asawa diyan, o alamin niyo to at sabihin niyo na ito lang daw pala dapat yung budget, ikaw minimum wage earner ka dapat ito lang yung budget ngayon alam niyo na ha. So, kung sosobra tayo diyan, saan natin siya kukunin? Okay? At babalik tayo ngayon sa konsepto ng passive income and active income, no? So yung ating salary, part-time work, overtime work, commission, business income, all active income yan, ano? At yung passive income natin na rent, interest, dividend, capital gains, royalty, pension, mga passive income po yan. At ano yung rule natin? Yung income natin, yung active income natin, no? Pambili yan ng basic needs. Tapos yung wants naman ay pambili natin ang passive income, pambili natin ng wants. Okay? So, for example, sinabi nga natin, no, sa 250 pesos natin na pang-inom. Ayan, no? So, meron tayong budget na 250 pesos per month, 500 pesos per month, at 1,000 pesos per month. Okay. So, kung titingnan natin dyan, yung 250 pesos per month na pang-inom, saan manggagaling na kind of income? Sa active ba o kaya sa passive income? Okay. Correct. Sa active income natin siya kukunin, no? Yung 250 pesos, pwede, pang-active income. Paano kung 500 pesos per month na? Okay, sige nga. So, saan natin yan kukunin ngayon? Kasi ang sabi natin, di ba? Ang active income, pambili ng needs. Ang passive income, pambili ng wants. At nag-agree na tayo na pwede namang mag-relax tayo every month, 250 pesos, no? Worth of alak. Minimum wage earner tayo, ha? So, saan manggagaling yung 500 pesos na yan? Okay? So, mas-split siya. Manggagaling yung kalahati sa active income at yung isang kalahati manggagaling sa passive income. Okay? So, kung wala kang 250 pesos na passive income galing sa rent, dividend, interest, capital gains, royalty, or pension, wala ka pong karapatang sumobra sa 250 pesos na budget. Dito ka lang, di ba? So, yan yung example natin dyan. Paano kung gusto mo na 1,000 pesos per month ang gagastusin mo at minimum wage earner ka lamang? Alam nyo na ang drill, no? 250 pesos will come from active income and 750 pesos will come from passive income. Okay? So dapat mag-ipon muna tayo at maglalagay tayo ng ilalagay natin sa investment. So gamitan natin ng example. Doon tayo sa dito lang tayo sa 250 pesos na example natin kanina. Ayan. 250 pesos na passive income, yung kailangan natin, no? Para 500 pesos per month ang budget mo. Pero kailangan mo ng 250 pesos na 250 pesos na passive income per month. So dahil per month yan, ita times 12 natin, 3,000 pesos per year yung kailangan na nanggagaling sa passive income natin. Kung yung paglalagyan natin ng ating passive income, ilalagay natin siya sa
Pag-ibig MP2. Yung Pag-ibig MP2, kumikita ng 7% per annum. So, i-divide natin ngayon yung 3,000 divided by 0.07. Ang kailangan mo pong ipunin ay 42,800 something, 857. So, i-round up na natin to 43,000 pesos. So, magsisave ka muna ng 43,000 pesos. Tapos yung 43,000 pesos na yan, ilalagay mo sa Pag-ibig MP2, mag-aantay ka ng 1 taon, at after 1 year, kikita siya ng 3,000 pesos for you. O, pagka nakaipon mo na yon, meron ka ng pang 250 pesos per month na idadagdag mo dito sa active income mo na 250 pesos para may pang-pondo sa bisyo mo. Okay? Ganyan ang tama, no? Dapat, kung gaano ka kagaling magbisyo, ganun ka kagaling mag-save at invest. Okay? Naku, ngumingiti si Direk. Kasi si Direk din yun eh. Anong sa kanya. No? Relate na relate siya no? sa ating example dito. At sa totoo lang, yung 43,000 pesos na yan, hindi naman yan mahirap na na i-save. O sabihin natin, mag-save ka ng 2,000 kada buwan, o divided by 2,000, o 21.5 months, o in 2 years, meron ka ng 43,000 pesos. Di ba? Tis-tis ka muna. Pagka meron ka ng passive income, saka ka magbisyo. Hindi yung active income, bisyo na agad. Okay? So, yan po ang ating lesson for that. Okay? So, yan po yung paraan kung paano natin mapupondohan yung ating yung ating bisyo. Okay? So, para lang makita natin nasaan ba sa financial life stage kapag ang passive income natin ay 0. Okay? At ang titingnan natin, saan ba tayo sa financial life stage na yan. Okay? Pag dinivide kasi natin yung monthly passive income natin divided by our monthly expenses, makukuha po natin yung ating financial life stage. Okay? At dito sa financial life stage natin, mayroon tayong pre-startup, meron tayong pre-startup and startup, and then financial independence life stage. After the financial independence life stage, we have the financial growth life stage, and then the financial stabilization life stage, and lastly, meron tayong financial freedom life stage, no? So, kapag wala tayong passive income over expenses, 0% yaan. At ang suggested age ko lang po dyan ay hanggang 22 years old. Pag 23 tayo, dapat meron na tayong passive income, guys. No? So, kung wala pa rin tayong passive income, ibig sabihin yan, medyo late na tayo. At sa research po namin sa mga umattend sa mga trainings natin, 55% ng mga uma-attend sa mga training namin ay wala talagang mga passive income. At 34% ay kakaunti lang yung kanilang passive income. Okay? So gawin nating example itong si Mr. Yoso. Diba? So si Mr. Yoso, ito ang kanyang money in, money out. Okay? So siya ay 40 years old at kumikita lamang siya ng ng salary niya ng 12,000 pesos per month at wala siyang passive income. Okay? So ang monthly income niya ay 12,000 pesos. Okay? So, lista natin ang kanyang mga expenses. So, rent, 2,500, utilities, 1,000, meron siyang transportation na 1,000, siguro pang gasolina yan sa kanyang motor, pagkain, 2,500, communication, 250, di ba? At marami pang iba, Tapos nagpapadala din siya sa kanila or contribution na sa bahay niya, 2,000, may loan siyang binabayaran, 2,000. So, ang total expense din niya, tabla-tabla lang. 12,000 pesos. So, money in niya, 12,000 pesos. Money out, 12,000 pesos. Ang kanyang deficit o kanyang surplus, 0. At buti pa nga, hindi siya nangungutang, tabla-tabla lang. Diba? So, kung titignan natin dito, yung monthly passive income ni Mr. Yoso, 0, divided by yung kanyang monthly expenses na 12,000 pesos, 0 divided by 12,000 will give us 0%. So, ang kanyang financial life stage ay nandito siya ngayon sa
dapat nandito na siya sa financial growth. Kasi 36 to 45 years old. Nandito na dapat siya, 26 to 50 years old. Pero, siya po ay nasa startup stage pa lamang. No? So, kung i-analyze natin yan, no? Yung kaso ni Mr. Yoso. Okay? So yung kanyang financial life stage, no, ang kanyang target ay dapat 40 years old na siya. Ang kanyang passive income over expenses dapat 40% na. Pero ang actual niya pang 21 years old kasi 0% ang kanyang passive income. So huli na sa kanyang financial life stage si Mr. Yoso by 19 years. Okay? So ang kailangan talaga po natin gawin dito ay mag-create talaga tayo ng passive income. Gamitin natin yung active income natin, ipunin natin yan, tapos ilagay natin sa mga safe, no? Ilagay natin sa Pag-ibig MP2, ilagay natin sa SSS Swiss Plus, ilagay natin sa Retail Treasury bonds, no, ng gobyerno. Kung kayo po ay interesado na makita yung money in, money out formula na yan at magawa nyo, no, on your own, pwede nyo pong i-scan ng ating QR code na yan o kaya pumunta kayo sa bit.ly/servings.mimo para makakuha kayo ng money in, money out natin. Mag-email po kami sa inyo ng PDF copy nito at malalaman nyo din ang estimate na retirement age ninyo. Ayan. Okay. So maraming salamat po sa inyong lahat at magkita-kita po tayo ulit next week para sa isang episode na naman ng Usapang Pera.